Maagang pamasko para sa dating Opposition Senator Leila de Lima. Matapos kasi ang halos 7 taon na pagkakakulong, muling nakalaya si de Lima dahil pinayagang makapagpiyansa kaugnay sa kaso nito sa droga. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Tuluyan nang natamasa ni former Senator Leila de Lima ang kalayaan mula sa pagkakabilanggo pasado alas 7 ng gabi kanina. Ito ay matapos payagan ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang 300,000 pesos na piyansa na de Lima para sa di umano'y kinasangkutan niyang kalakaran ng ilegal na droga sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa City noong siya ay nagsisilbi pang kalihim ng Department of Justice noong nagdaang Aquino III administration. Sinalubong ng palakpakan, iyakan at yakapan ng kampo ni de Lima ang desisyon ng korte kanina. Una nang sinabi ng prosekusyon na hindi raw kasi matibay ang mga ebidensya laban kay de Lima sa naturang alegasyon, dahilan ng pagpayag ng prosekusyon sa naturang piyansa. The end result, Senator Leila de Lima will get the justice she rightfully deserves. And yung kanyang 7 taon, almost 7 years na pagkakakulong ay mapapahinto na natin ngayong araw na to. The bail order is immediately executory and Senator Leila should be released as soon as she posts the bail required by the judge. Naging emosyonal naman ang muling pagkikita ni de Lima at kapwa opposition senator na si Risa Hontiveros sa paglaya nito. Ayon kay Hontiveros, vindication ito para kay de Lima na anya ay sumalo sa pinakamalaking dagok bilang kritiko ng Duterte administration. Samantala, binigyang diin naman ni de Lima na ang kanyang kalayaan mula sa pagkakabilanggo ay ang pinakamagandang regalong natanggap niya ngayong Christmas season dahil muli na niyang makakasama ang kanyang mga kaanak sa Bicol. Kasi may mga milestones sa family na mga na-miss ko. Like for example, when my son Vincent passed the bar exams and I was not allowed to attend his graduation. Masakit para sa akin yan. And then it's always painful to me that I'm not with my mom. Itinuturing din ni de Lima na isang pagpapala at sumpa ang kanyang pagkakakulong. It's a curse because I don't deserve it at all. It's a blessing because there are many things also that I've learned while in detention. I became more prayerful. I became closer to the Lord because, I got so much time to pray, to read the Bible, to reflect. Gayunpaman, ipagpapatuloy umano ni de Lima ang kanyang layunin bilang miyembro ng oposisyon. Gayon din ang muling pagbubuo ng kanyang sarili matapos ang hinarap na sentensya sa piitan. Masakit din sa akin not being able to say goodbye yung mga nawala na dito. And I'm of course updated with the news because meron naman akong newspapers and my staff would send me printed copies of news articles. Una nang sinabi ni de Lima na dapat umanong managot ang mga dapat managot sa likod ng kanyang pagkakapiit. Now that I'm free, I'm going to work hard to redeem my name, and vindication, complete vindication is the key. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.